Linggo at Marta para sa kakaibang riding journey. Eksklusibo sa Motosiklong Eksklusibo. Sabado, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Sports fan ka ba? Naghahanap ng katagisan sa usapang sports? Sali na! Tambay na! Free points sa DZME, ang pambansang tambayan ng sports. Makitambay at makitalakay sa mga puntos ng tatlong personalidad ng Philippine sports. Kasama si Errol Cabatban, Dennis Principe, at Romel Miranda. Free points sa DZME tuwing linggo alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito pa rin sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Play ball na! Ngayong Sabado, 7 to 8 p.m. Pakinggan si Dr. Eric Cruz sa programang Buhay Vlogger. Buhay Vlogger. Alamin ang kanilang struggles, challenges, and discipline of different influencers. Buhay Vlogger. Paano ba maging influencer? Know their contents, their strategies, their talents, and formulas for success. Buhay Vlogger. Lahat ng yan sasagutin ni Dr. Eric Cruz. Ang bago ninyong kagigiliwan tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Buhay Vlogger. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Hello, pet lovers! Yes? Kumusta? Yes! Kayo nga, wala nang iba. Mga mahilig mag-alaga ng aso at pusa. Narito ang programang swak sa inyo. Really? Ang Bet na Vet sa DZME Radio. Simulcast sa DZME Facebook Live at DZME YouTube. Tuwing Sabado, gagabayan tayo ni Doc Geoff Carullo, ang bago nating kakampi sa Himpapawid. Doc Geoff Navet. Ang ating gabay sa tamang pag-aalaga ng pets sa bahay. Tara na! Abangan ang pinakabagong sports talk show sa bansa. Eksklusibo sa DZME 1530. Samahan ninyo kaming alamin ang mga kwento ng mga basketball and volleyball players, coaches, team managers, owners at marami pang iba. Ano ang kanilang bersyon ng life after basketball or volleyball? Makakapanayam rin natin ang mga future basketball at volleyball players na magmumula sa mga high school programs sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Balling Out with Coach Chris Sports Talk Show simula sa January 7, 8 p.m. Dito lamang yan sa DZME 1530. Gusto mo bang mamasyal? Napuntahan mo na ba ang iba't ibang sulok ng Pilipinas? Mahilig ka bang kumain ng kakaibang putahe? Gusto mo bang sumama? Tara let's! At mag-travel wishlist! Tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon, bibisitahin natin ang beach, bundok, lawa, hanggang bulkan! Titikman natin ang masasarap na putahe at kakanin, kasama ang kakampi nyo sa Himpapawid. Margo Dragonesa, ang babaeng dragon para sa travel wishlist. Dito yan sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ikaw, anong bucket list mo? Komentaryong may tapang, komentaryong may laman para sa bayan. Partners, punto diretso. Partners, punto diretso. Pagtalakay sa mga usaping napapanahon. Partners, punto diretso. Partners, punto diretso. Subaybayan ang talakayan ni na George Bandola at Willie Delgado sa Partners, punto diretso. Partners, punto diretso. Kasama sina George Bandola at Willie Delgado dito pa rin sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang
himpilang may paninindigan. Partners, punto diretso. Partners, punto diretso. Ang mag-partner sa kaliwa, nasa kanan na. Partners, punto diretso. Partners, punto diretso. Come on. Ang mga balita, ang mga komentaryo, ang mga opinyon ng publiko, ang mga legal na payo, walang maitatago, walang maiiwan, lahat mapag-uusapan, lahat kasado. Kay Vic De Leon Lima. Tutok na at makiratsada dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon, ang mga gusto mong marinig at malaman. Kasado. Kay Vic De Leon Lima. Kasado. Dito naman sa nag-iisang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Are you ready? Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Pinoy Radio Show. Pasadahan ang mga trending topics na pinagkakaguluhan. Ibabandera, produkto at talentong Pilipino. Palalakasin ang kausa. Tabay Filipino Products. Isyong politikal. Hindi rin palalampasin. Sa programang Tayo Lahat ay May Boses. May pakialam dahil tayo ay Pro Pinoy. Pinoy, ito na ang ating panahon. Pinoy, Pro Pinoy Radio Show. Programang atin na atin. Produktong Pilipino para sa Pilipino. Talentong Pilipino. Ibabandera sa buong mundo. Pro Pinoy Radio Show. Talakayang kabahagi ang lahat para sa sama-samang pag-angat. Halina, makibahagi sa usapan kasama si Pro Pinoy Congressman Butch Pichay at Digital Journal Miss Ana Puod. Lunes hanggang Biyernes dito pa rin sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Pro Pinoy Radio Show. Pinoy Radio Show. ka na, panibagong araw na naman, may buhay. Okay, it's a convenient and clean Friday morning mga ka-Pro-Pinoy. Oras na para tumutok na sa programang nagsusulong ng galing, turismo at produkto po ng lahing Pilipino. At okay, Jo, where are you? Okay, gising-gising Jo sa programang Bida ang Kwento at Pag-asenso para maging kalakasan at inspirasyon ng may 100 milyong Pilipino. Ito po ang Pro-Pinoy at dito pa rin yan sa isa sa pinagkakatiwalaang himpilan sa Mega Manila, ang 2022 World Class Excellence Best Teleradyo at mahigit 5 dekada na pong pinagkakatiwalaang AM station sa bansa, ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan, kasama pa rin ang hindi pa pipigil sa paggabay at pagtaguyod sa kapakanan po ng ating mga kababayan. Katabi ko po si Congressman Butch Pichay at ako po si Binibining Ana Puod. Good morning partner. Binibining Ana Puod. At of course, sa ating mga viewers all over the world, good morning, good afternoon, and good evening. At sa ating mga viewers naman and listeners dito sa Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, okay. How are you? Okay lang, medyo busy, maraming ginagawa. At medyo maganda naman yung experiment ko doon sa ginagawa kong fertilizer. Talagang pagising ko kaninang umaga, I said, wow, this is really a miracle fertilizer. Dahil organic yun eh. And normally, pag organic fertilizer, hindi mo mass produce. Okay. Kasi it either comes from an animal manure, like chicken dung, no? Or yung mga halaman na pinapabulok mo, piniferment. But itong atin, puro mineral. All minerals na organic fertilizer. And definitely, ito yung magiging sagot ng ating Pangulo
sa presyo na 20 to 25 pesos per kilo. Ayan na. I hope. Kasi it would take me another 3 weeks more. And then I will be able to evaluate it. But from the looks of it, napakaganda po. Magandang balita yan sa ating mga farmers, Kong. Oo Ako naman, kagabi, Diyos ko, halos 12 midnight na yata ako nakauwi. Napakahirap sumakay. Dahil umuulan po kahapon. Ang hirap mag-commute. Totoo naman, pag umulan, mahirap mag-commute. Pag hindi umulan, reklamo tayo na mainit. Buti na lang, meron aircon in a bottle. Tama. Di ba? Ang kulang ko na lang yung car in a bottle. Kasi ang choice ko kagabi, maglakad ba pa uwi or mag-antay. Kasi ang totoo. hirap kumuha ng, hindi naman ako makapag-angkas dahil maulan din. So, That only goes to show that our public transport is not like the other countries na napaka-convenient po ng public transport. Lalakad ka lang ng konti, may bus stop na, at dadalhin ka na kung saan yung destination mo. Oo. Maybe may isang transfer o dalawang transfer, but it's very convenient in other countries. may mga episodes before na I said na, ba't kaya yung mga Pilipino hindi mahilig maglakad unlike sa mga taga New York, 'di ba? Kasi for a while I stayed there eh. So, pero lately, hindi ko rin kayang gawin. I just need Kasi to go mainit to the dito. next building. I mean, Tama. In New York, pwede kang maglakad talaga. Tama. Dahil hindi naman gaano kainit. Pag dito, ma-dehydrate ka. Tama. Diba? Kaya I take it back. Sabi ko nga minsan, ba't ba wala ding pedicab dito sa Ortigas? Kasi hindi ka na makalibot-libot dahil walang commute eh. Yun na You nga. have to walk or take So, a yun ang car. problema natin, public transport. Alam mo, pag talagang nabago yung public transport at very convenient na, who wants to bring their cars? You know? Tama. Ang hirap pa, pagdating mo sa place of work mo, ang hirap mag-parking. Di ba? So, napakaganda talaga pag may magandang public transport. And I think Secretary Bautista should really study kung paano gagawing convenient yung public transport. Oo. Kagabi or kanina, pinapanood ko rin si Maria Kim Collection na nagla-live selling. Nakakatawa kasi Yung guest natin. masaya lang, oo. 'Di ba? Gayahin din ng ibang mga entrepreneur yan na nagla-live selling sila ng kanilang products. Pero talagang napaka-inspiring na istorya yun. Ano? Isipin mo, nagsimula siya. Siya mismo ang gumagawa ng sapatos. Mag-isa siya. And then later on, talagang nagkaroon ng nag-click yung sapatos niya, inorderan siya ni Rusty Lopez, pero hindi pa rin brand niya. Hindi pa rin Maria Kim collection, kung hindi Rusty Lopez collection yon. And then may mga iba pang mga kliyente na nag-order sa kanya. Ngayon, it's really inspiring dahil 100 na yung trabahante niya. Grabe, 'di ba? Di ba? Sobrang dami na ng ginagawa ng sapatos. And to think na hindi naman talaga siya, taga Marikina, taga Karkar, Cebu siya. Sabi ko nga, ang Cebu, pang longganisa lang. Pero, Hindi pala, mali ka dyan. mali pala tayo, no? Maraming Meron din mga palang talented na. Meron pala rin sapatos sa Karkar. Oo. At saka yung paborito nating si Orly Ipon ay taga Cebu rin. Taga tandaan. Toledo yon. Oo. Taga Toledo. Magaling na artist din. So talagang everywhere in the Philippines, napakadaming mahuhusay na Pilipino. Oo nga. Kaya masayang gumising araw-araw na alam mong ikaw ay Pilipino. Bagamat marami tayong mga challenges, marami tayong we have many things to look forward to. Lalong-lalo na kung gigising ka dahil meron kang trabaho. Aha. Meron kang ginagawa. Okay. Yung iba kasi gigising, walang ginagawa, balik tulog. Si Joe natutulog pa, kaya ngayon ang gagawin ni Joe ay iaangat niya ang kanyang braso dahil sa ating pong ikahuling tampok na kwento ng pagtatagumpay ngayong unang linggo ng pagkabuhay ay bibida ang isa na namang pandemic business na kung saan sa kanya pong mga naranasang problema sa pagpapalinis ng kanyang sasakyan ay siya na po mismo ang naghanap ng solusyon sa mga problemang ito at inilevel up pa ang pamamaraan ng paglilinis ng ating mga sasakyan. Yan po ang kwentong ihahatid natin maya-maya lamang. At tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapaulan ng e-cash dito sa ProPinoy. Salamat po sa mga nanonood at kayo po ay i-share nyo po yan, ilalike nyo, magtatag kayo ng 3 friends at i-follow nyo na rin po yung aming ProPinoy Facebook page at magko-comment kayo tungkol po sa ating episode today gamit ang hashtag ProPinoy
Wash Me Mobile Car Wash. 5 numero na naman po yung siguradong magkakaroon ng 200 pesos sa kanilang mga cellphone. Yan, pero bago yan, kamustahin muna natin ang ating kasamang si Andres Bonifacio Jr. na nasa mobile car wash po ngayon. Andres, ilang sasakyan na raw ba yung nalinis mo dyan? Andres, hindi ata tayo naririnig ni Andres. Oo, nandyan lang yan. Baka busy lang na maglinis ng sasakyan. Ayan si Andres. Oh, go ahead, Andres. Walang sound, Andres. Go ahead, Andres. Hindi ka namin naririnig. Ayan, hindi namin kaya mag-lip reading. Okay? Andres, Okay. ayan. Kung Ayan, Butch, naririnig na po ako? Ayan. Naririnig na kita. Yes, Kung Butch and Miss Ana, nandito nga po tayo sa baba ng OMMC na building kung saan makikita natin ngayon ang Wash Me Car Mobile Car Wash kung saan dahil pangmalakasan itong Friday pasabog nating bisita, sinilip ko na po kung paano nila nagagawa itong kanilang mobile car wash na kung saan kahit walang electricity at walang tubig ay kayang-kaya nilang hugasan, pabanguhin at pagandahin ang inyong mga sasakyan. Kasama nga natin dito ngayon si Sir Bigson Miranda. Sir, mga ilang oras bago natin maganda at malinis itong sasakyan po ng PCM. So usually, umaga ito kalaki pa mga extra large. 45 to 1 hour ba? 45 minutes. 45 minutes to 1 hour. Depende na rin sa sakit na nag-schedule. Okay. Kung Butch, ang kagandahan nito, no, sila mismo yung pupunta doon sa kung nasaan yung sasakyan. Sila na po yung pupunta doon sa sasakyan para linisin at muling pabanguhin yung sasakyan. Pero saan yung kumukuha ng tubig at electricity pag wala, sir? Pagka wala pong supply ng tubig at kuryente, may dala po kami mga portable dyan po. Okay. So usually mga kalahating timbalang yung po yung nagagamit. Ito. Then ginagamitan po namin yung water na tubig na kayo po. Okay. So, yun po, pang-alternative namin sa sound. Kaya, Okay. Sir Bigson, pakita natin itong mobile car wash. Ito yung mga usual na gamit nila kung Butch, no? Ito ito po yung ginagamit namin pagka-waterless car wash po yung ginagawa. Shampoo. Sorry, pang quick detailer na po. Okay, shampoo, kung Butch, yes. Tapos parang namin sir pagka may water naman po. Yung vacuum. Tapos ito po yung sa pressure washer po. So, So kompleto. pagka waterless po, pagka vacuum naman po, may portable vacuum naman po kami dala. So hindi na po kailangan ng battery operated naman. Rechargeable. okay. Rechargeable lahat ito. Yes sir. Okay. So, isa nga po sa pinagkapaka ng pandemya itong car wash na industry po, no? At ito lang isa sa mga lumalakas ngayon dahil pabalik na tayo sa normal. At iba't ibang mga gimmick ang ginagawa ng mga car wash business natin, katulad nga rito po sa Tagbilaran, Bohol, kung saan mayroon ditong car wash station na kung saan pwede ka nang gumawa ng kahit anong workstation. Kumbaga may workstation silang ino-offer sa mga kanilang kliyente. Ayan, sa Tagbilaran, Bohol, makikita. Ayan. Kung Butch, may tanong po kayo dito? Meron. Miss Ana? So, anong tawag niyan? Car garage service. Kasi hindi naman home service yan, di ba? Anong tawag niyan? Car garage service. Di ba? O, ba't ka natatawa? Pwede, kung Butch. Oo. Ang tawag diyang wash me. Oo nga. Pero pwede po ito sa mga bahay, kung wala silang oras pumunta sa car wash station, sila na mismo ang pupunta doon sa inyong mga bahay para linisin at pagandahin ang inyong mga sasakyan. Meron din silang auto-detailing at iba't iba pa. Mamaya i-discuss natin pang malakasang bisita dyan sa studio si Sir Amando Calixto. Ang kaganda nito kung Butch,
tulad na nasabi ni Binibining Ana Pod kanina, no, pinag-aralan muna ni Sir Amando itong business po na ito kung saan ginawa niya pa itong pangalawang masteral thesis bago niya gawing isang negosyo. Kaya alam niya na kung ano yung pasikot-sikot at paano i-market sa publiko itong car wash business po na ito. Ayan. Napakaganda. Alam mo, nung araw, pag weekends, ako ang naghuhugas ng kotse. Huhugasan ko yung kotse talaga. May hose ka dyan, meron kang sabon. Pagkatapos mo na hugasan yung kotse, mag-a-apply ka ng wax, no? Okay. At meron namang electronic, may mga gadget naman. Tapos instead na irarab mo, meron kang electric rubbing. Dalawang po yung sasakyan mo. Hindi Paano to? naman. Natatapos mo ba yan maghapon? Isa lang yung sasakyan ko, kakarag-karag pa. Nung college ako. So, kailangan naman malinis kahit kakarag-karag na at mabango sa loob. Yun ang importante dyan. Kasi kung kakarag-karag na, mabaho pa at madumi pa, nako, paano ka makakakyat ng ligaw niyan? Hindi ka makakakyat ng ligaw niyan. Jo, how are you, Jo? Okay. At yan po yung balita ni Andres, no? Yung Bohol kaya pag-aari din ng ating guest o hindi naman? Oo, pero very interesting yun dahil marami talagang concept ngayon na ginagawa doon sa mga nagka-car wash. Totoo yan. Alam mo, in the US, papasok ka, paglabas mo, malinis na. Pero, I do not believe that yung machine wash na makikita mo sa mga movies, I do not believe na malilinis na mabuti yon. Iba talaga yung manual na paglinis at talagang malilinis na mabuti. Parang ginagawa lang yung eksena na yun kasi sa pelikula kasi either may papatayin sila dun sa loob ng car or para hindi sila mahagip ng FBI. Di ba ganun yun sa movies? Minsan doon nagtatago. Doon nagtatago. Dahil biruin mo, pag na-covered ka na ng foam, hindi ka na makikita. There was a time na ang nausong nagka-car wash sa Pilipinas, mga naka-swimsuit na babae. Hindi ko lang alam kung There was a nag-survive. time, sana nag-survive yan hanggang ngayon. Ay, malalaman. Para maraming customer. Baka meron ganun din yung ating guest at tinatago niya lang. Yun ang kanyang premium service. Baka mamaya, talagang sasabihin niya sa atin, ito naman yung premium service. Ayan, sige. Naka 2-piece. Kaya Ayan ang maglilinis ng ating mga sasakyan. Ako, araw-araw ako magpapalinis niyan. Okay. Sige. Malalaman natin yan dahil sa aming pong pagbabalik ang pagbuhos sa mga tips at inspirasyong pangkabuhayan. Kasama na po natin ang CEO and founder ng Wash Me Mobile Car Wash. Diyan lang po kayo. Ka na, panibagong araw na naman. This program is brought to you by OK Coolers Fun Drink. Cool, nutritious, and refreshing to the last sip. The fun drink available in apple, grapes, and oranges flavor with built-in straw inside its pack. Available in leading convenience stores and supermarkets. Coolers. Cool, nutritious, and refreshing to the last sip. Ang paborito mong childhood snack ay nag-level up na rin. Mas pinahaba, mas pinasarap, at mas pinarami lalo ang Lumpia Shanghai. Now available in bigger packs and in free flavors. Nandyan pa rin ang original cheese at meron na rin new and improved cheese and sweet corn. Available in leading supermarkets, grocery stores, at sa suki mong tindahan. Ang gusto ko yung mapapagkatiwalaan sa anumang handaan. Subok na sa kahit anong okasyon. Hinahanap-hanap sa anumang selebrasyon. Ang Beyond na star ng parties for all seasons. Star ito sa birthday, Pasko, Bagong Taon, Fiesta, Graduation, at sa marami pang celebrations. At kahit sa pang-araw-araw na hain sa mesa, at Just Hobby Beyond. The Beyond for all seasons. Ay, sarap! Since na-discover ko, ang Hobe Quick Cook Special Beyond, sumarap yung mga recipes ko. It cooks in less than 5 minutes. Kaya mas marami, mas mabilis, at mas masaya. I love Hobe. Try nyo! From the makers of high-quality, affordable, hygienic products,
Introducing Yummy Bathroom Tissue. Made from virgin pulp, affordable, de kalidad at malambot. Aside sa bathroom tissue, meron din itong folded paper towel, kitchen towel at table napkin. Kaya naman kahit saan, kahit kailan, si Cami ang makakasama mo. Ikaw man ay nasa banyo, nagluluto, kumakain, may okasyon man o wala, si Cami ang bahala sa'yo. Ito ay gawa ng Quanta Paper Corporation, an ISO certified company. Over 19 years of providing high quality, affordable, hygienic, and environment-friendly products made by 100% Pinoy for fellow Filipinos. Ako si Mike Gamis ng Team Clineco. At pinapakilala ko po sa inyo ang aming bagong produkto, Clineco All-Surface Disinfectant. Non-toxic, non-corrosive, non-bleaching, at hindi mo na kailangan pang i-rinse. Itong aming solution na develop, meron po tayong approval ng UPLB. Sabi nga ng mga doktor, ang kalusugan ay kayamanan at prevention is better than cure. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Nagbabalik po ang programang naghahanap ng solusyong pangkabuhayan at nagpapalakas sa hanay ng mga namumuhunan. Nito po ang ProPinoy. At kasama na po natin dito sa ating studio ang founder and CEO po ng Wash Me Mobile Car Wash, si Mr. Amando Calixto Jr. Good morning po and welcome sa aming programa. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Armando. Yeah, good morning po. Sabi niya, ako yung Calixto na hindi politiko. Hindi po, hindi po. Siya yung Negosyo lang, negosyo. Negosyante. Totoo ba yon na thesis mo yung car wash? Yes. So, storya po kasi niyan, parang, yung pagtayo ng Wash Me Mobile Car Wash, parang personal battle ko po siya. So, parang yung nabanggit ni Kong kanina, siya naglilinis. Based on our research, mga 30% yung ganun ko. Pero ako, wala naman kasi kong choice. So, ako, meron kasi kong mga 3 cars that time. So, ako, sabi ko, how can I bring value to these customers? Every Sunday or Saturday, ubos talaga yung maghapon ko. Gusto ko na malinis yung kotse ko. So, ang option ko lang is, ako maglinis. Which is ganoon din. Ubos din ang oras ko instead na you spend time with your family. Oo. So, yun, naging personal battle. And one time, doon sa travel namin, nakita ko yung business model doon sa Paris. So, sabi ko, okay, maganda nga na, naglalakad kami nung misis ko malapit sa Eiffel Tower. Yung misis ko, dire-diretso ng lakad, mga 2 kilometers na yata. Ako, naiwan ako kasi pinapanood ko yung nagka-car wash na. And at the end of the car wash, wala silang pera. So, I conclude na, it's all about app, it's all about e-system, etc. So, immediately, gusto ko na bumalik sa Pilipinas. So, yun yung istorya. Tapos, yung nabanggit mo kanina, so, during my master's, second master ko po yung sa AIM. So, yung grupo namin, meron kaming group presentation sa marketing, wala kami ipe-present. So, in-offer ko na to. Sabi ko, libre itong mga market research nito, libre yung consultation, etc. So, yun na nag-start. And we launched it bago mag-pandemic. Ang maganda ito, ilo-launch sana namin ng March. Sabi ko, teka muna, ilo-launch ko ba? Didiretso ko ba ito? So, maraming istorya itong yung Wash Me. And to our surprise, nung lockdown, nilaunch namin siya talaga. Dami namin customer. Ang problema namin nun, hindi demand, kundi supply. Kasi sarado yung mga car wash shop So kami, pwedeng pumunta sa bahay. So yung mga restriction lang naman ang maging concern namin. So ito yung big challenge mo, yung restrictions. Like for example, yung supply mo ng mga car shampoo, meron kang nabibiling available. Before po yun, naka-set up na po yun. So we set up na po yun for the whole year, including the app. So available po siya sa app. So ang idea, para siyang Grab, para siyang Food Panda. Okay? So mga 1 year din po yun namin sinet up. And all the materials, yung shampoo, lahat basahan, in-import pa namin sa China. So lahat naka-set up na, ready na talaga siya ng March. So in other words, let's say if I want my car washed
nandyan yan sa application, i-download lang natin. Opo, pwede ko pong mag-book. Anong pangalan ng application na yon? Wash Me Mobile Car Wash po. So, pagpindot mo, makikita mo na, pwedeng mag-book. Yes, sir. Nandun po yung mga service. Pwede ka na mag-book kung anong At service. saka andun yung mga presyo. Nandun po yung mga presyo. Like for example, okay, for a car, how much is the price of the car? A van, how much is the price of a van? So, nagbabari po siya sa service tsaka sa size. So, ang price po natin is between 200. So, meron din po maabot ng 1,000. So, yun na yung mga deep cleaning halos. For a car? For a car. Like for example, okay, gusto mo lagyan ng wax, no? Papa, yun yung 1,000. Lahat na po yun. May wax, Kompleto may yan. odor element. So, parang auto-detailing na yon. Almost, oo. Pero iba pa rin po yung auto-detailing. So, yun, nagre-range naman siya. Meron din kami no, mga 3,000, 4,000. Meron ka ring auto-detailing. Meron din po. So what is the difference now between car wash with wax and auto-detailing? Yun po, halimbawa, yung interior detailing, auto-detailing, tatanggalin yung, yung silya, tatanggalin yung carpet, isa-shampoo, ibibilad. So, yun po, yung deep cleaning lang namin, yung aming tinatawag na upgraded do sa pinakamataas na service, parang hindi po siya tatanggalin, pero pagpasok mo sa kotse mo, halos parang bago, mabango, malinis, makintab siya. So, in your study, di ba, in the US, merong car wash doon na fully mechanized, no? Babayad ka paglabas mo, pagpasok mo, medyo anuhan ka ng tubig, tas lalagyan ka ng sabon, shampoo, and then may mga rotating dyan, yung na parang basahan. Parang basahan. Tapos paglabas, dryer. Hugasan ka na naman. Tapos dryer. Tingin mo anong mas maganda? Yung bibili ka ng ganyan, sa bagay, hindi mo naman pwedeng dalhin yun sa bahay or sa garage, no? But you can have that also as part of the business. Based on our research, meron po yan nagtayo din sa Pilipinas, pero hindi po siya nag-click na pinapa-franchise din niya. Anyway, si Wash Me Mobile Car Wash po, ang scale strategy po namin is through franchise. So ngayon, medyo madami-dami na rin po kami franchise sa dire-diretso siya. Oo. Mga ilang franchises na? Mga 12 po yata. Aba. Teke, may mga listeners naman tayo. Can you tell them kung paano mag-franchise at magkano ang franchise fee? Madali lang po. Punta lang po kayo sa website namin, www.washmemobilecarwash.com.ph, and doon po meron nang sasagot sa inyo paano po mag-franchise. So, franchise package po normally between 600 to 650. 600,000 and 650,000. Opo. So, more or less. What goes with it? Ayun, kasama na po doon yung vehicle. So, dalawang klase po yung vehicle natin eh. So, depende po kasi sa area yun. Pati sasakyan kasama? Kasama na po yun. So, with the 600,000. Ano to, multicab? Anong klaseng sasakyan yan? So, yung isa po, yung aming 3 wheels, which is yung Piaggio. So Piaggio. Okay, so it's an Italian brand. Sila rin po yung sa Vespa. Tapos, inano namin, customized. So, para po magmukhang ganyan. Tapos, yung isa naman pong van, Suzuki, mga sa Cebu po yan na hindi brand new yun. Papa, reconditioned. Reconditioned. Or rebuilt in Cebu. Opo, kasi naghahanap kami dito sa local niyan. Wala sa Japan, meron kasi. Plus, pag kumuha ng brand new, masyado nang malaki yung yung franchise cost. Matagal na mabawi masyado ng franchise. Oo. Ito, dina-download ko na yung app ngayon, no? Papa. Wow, di ba? So, kailangan ko lang ilagay yung aking mag-login, no? Tapos magkaroon na ako ng account at pwede na ako ngayong mag-order, mag-book nga ng tagalinis. Opo, yes, ma'am. Tapos, napaka-convenient, di ba? Dahil wala akong kausap na ibang nilalang. Kasi minsan pag sa Messenger ako nakikipag-transact, medyo back and forth kami ng kausap ko. But para ma-develop mo tong app na to, how much did you spend? Ano din po yan? Parang, it's almost $1 million na. Yung apps lang? Oo. Oh my God. And we continue to develop it. Ngayon, meron kaming ina-adjust dun sa app. Okay, so it costs Pero another. Mura na yun, For me, mura na yun. Na-develop yung app kasi. Ako rin, akala ko mura lang. Ako namamahalan ako dyan. 1 million? Kasi,
Yeah, I Mag-aaral think na so. lang ako para akong gagawa ng sarili ko. Oo naman, pwede naman. May mga coding na for beginners na pwede kang mag-start. But I think kasi yung problem mo sa mga app, especially pag gusto mo siyang maraming involved doon sa loob, nagka-crash kasi. So, mahirap eh. So, I think yung concept ng magka-car wash mobile app ka instead of a person handling yung transaction, bakit ka nag-decide na mag-invest ka na lang sa app? Kasi as an entrepreneur po, yun yung ano ko eh, parang I always think how can I scale the business. Mhm. Okay? So paano yung malakihan? So it's always start with the vision. Eh. So kung you wanna start small, ganun lang, pwede yun. Mhm. Pero ito nga yung nakakatawa, ma'am. Parang, okay, yun yung idea, yun yung vision. Pero when we come to realize during the actual operation, kailangan ng human interaction because you're educating the market eh. Hindi naman basta magbubukla yan. Parang sila Grab, after 5 years pa yan. Sila Shopee, after 5 years, bago na sana yung tao. So that's one thing I realized. So ngayon, para sa office, meron kaming parang call center. So if you want the technology or if you want the manual, Pwede, pwede. both ways. Gusto mo may kausap. Kasi hindi mo naman kung naiintindihan lahat nung nandun sa app eh. Oo. So, kung May meron mga, tanong, meron ka especially mga matatanda, hindi nila masyadong trip yan na maraming mga pinipindot. So, pero yung nag-develop niyan, they're no longer with you. Kumbaga, kinakausap mo lang sila to upgrade or part sila ng staff mo? So, Pinoy company din yung nag-develop nito. Okay, parang yun, binili lang namin sa kanila, pinagawa lang namin. Pinagawa, but it's your own property. Yeah, propriety namin. Okay. Pero yun, ang nandoon lang yung mga services mo. Mag-expand ka pa into some other things o yun na yun muna for now? Okay. Ang business model po kasi dito, parang isa yung sa service. Okay? Another business model, isa yung sa franchise model. Okay? Another business model po niya in ties with Washme is yung retail ng mga product. Ayan. Actually, nagkausap kami ni Sir Andres, okay, napilit niya lang 2 time slot kasi mamaya may flight pa ako sa China. So yun yung... Magtatayo ka ng branches sa China? Hindi po. Okay, mga parts, part mga siya ng, auto part parts. ng dream. Okay, mangarap na tayo. Part ng dream po siya na ASEAN muna. So we're looking to have a small office in Singapore. Para siyang maging Grab, maging Foodpanda. Yung mga developed countries, Singapore, Hong Kong, ayan, kailangan nila talaga ng ganyan. Tatawag na lang para palinisin. They're too busy cleaning their Sa kanila kasi time is gold. Oo. Yes. Diba? And for them to be cleaning their cars, that means they have wasted an opportunity to do business. So dito sa Pilipinas, ilan ba ang balak mo na franchise, tatayong franchise dito sa Pilipinas? Our goal for 2027, ang vision namin is between 250 to 300 yung mga mobile cars. So are you in Cebu? Are you in Davao? In Cagayan de Oro? Not yet pa. So saan ka lang dito pa sa Metro Manila? Ang initial strategy and expansion is NCR Region 4A. Pero tapos next nun Luzon and then next space is Visayas, Mindanao. Okay, tanongin kita. Medyo malaking puhunan nung simula dahil sa apps lang 1 million. So magkano ang puhunan mo nung magsimula ka nito? Okay. So parang the initial startup po parang mga 5 na. Oo. So kasi po inaral ko nga siya. So meron na kasing nagtayo niyan na isa pong. Okay. So isa nakita ko na pitfalls niya is hindi naramdaman ng market. Okay. So hindi naramdaman ng market. So kami ang ginawa namin, nilagyan ko kagad siya ng 10 units na head office yung mag-ooperate para maramdaman ng market. And yun naman yung part ng strategy. Sa una, parang lugi kami doon. Pero at least we get the market. So nakuha namin yung market. So by that time, pwede na kami mag-offer ng franchise kasi ita-transfer na namin sa kanila yung customer mismo na na-create ng head office. Kaya medyo malaki po. So ang swerte naman ng mga franchises dahil sina-charge mo ba sila dito sa application mo? Opo. So para they're sharing the cost of the application. Para din po siyang Grab. May service fee. Okay, yung merong booking fee. So doon po yun po yung franchise model. Meron siyang booking fee doon sa product na binibili nila lahat sa amin. May service fee. Shampoo.
So, dun sa loob ba ng app, sorry, hindi ko kasi mapasok dahil wala akong account. But if you have an app available now, I wanna see kung meron ka rin sarili mong digital coin or may third party, like if I need to pay you. Payment, like, Oo, cash ba? O GCash. pagka natapos hugasan, tsaka ako magbabayad or... Opo, pwede po cash, Oo. Gcash, okay, pwede rin po credit card. Mm-mm. Okay, so pwede rin siya. PayPal, wala. Wala pa po. Oo. Akala ko kasi meron siyang yung parang, yung si Grab kasi merong Grab coins. So, ikaw ba meron ka ring Wash Me coins Wala para... pa yan. Wala. Sige, Pero, later on, oo, pwede. later in Diba? the future. O, bibigyan pa kita ng idea. Ready ka na. Technically, yun nga yung iniiwasan din po namin na parang ma-overwhelm dun sa dami ng po pwede mo kasing ikabit with this kind of business model. Right. So, parang ang ginagawa muna namin ngayon is focus muna on the initial business model hanggang lumaki siya, okay, and then achieve namin yung initial vision namin. Then we will see from there. Oo, kasi you need BSP iba na po accreditation yan. or Approval. licenses para dun sa mag-convert ka ng coin. But idea ko lang to, no? Hindi ko alam kung gusto mo. But kung maganda yung kasi kunwari si Mike, kaibigan mo rin, di ba? Services din yung ino-offer niya. Maybe you can come together and may super app kayo. Maybe you can call it Utosan Mo. Utosan Mo app because Si Mike Games. yes, oo. And other mga friends mo na they're offering services. Kasi sa buhay natin, sa buhay ko kung hindi ko na ako nagugas ang plato, ako naglilinis, minsan naglalaba yung kasama ko sa bahay. So itong mga bagay na to, excuse me for my word, but ito yung mga maliliit na trabaho sa buhay ko na gusto kong iba na yung gumawa kasi gusto kong magbilang ng pera or mag-isip ng mga magagandang bagay para sa bayan at para sa pamilya ko. Ba, kung gusto mo magbilang ng pera, ay talagang kailangan mo yan. Dahil May utosan ako. pag nagbibilang ka na ng pera, aba, pwede ka na, doon ka na sa bahay kasi 13 yung kotse ko. Nagbibilang Pwede na ba? ng pera. Pwede ba kayong dalawa magsanib puwersa kayo at magkaroon kayo ng app na utosan mo ko? Parang gaya, utosan mo ko app. Utusan mo ko You know, app. in other countries, merong all-out services Yeah. like plumbing, Mr. Anong tawag nun? Mr. Utility. Oh, wow. Pag masira yung plumbing mo, may plumbing na pupunta sa bahay mo. Pag may nasira na electricity mo, may darating na electrician. Ang hirap eh. Mga all-purpose yun na isang application lang. Tama. Kung kailangan mo ng isang tagapaglaba, Opo. pindutin mo lang. Kasi, Pero ngayon pa yung sa bahay, marami na ngayon. Hindi, pero Maraming application na yan. pero nakakalat kasi. For example, minsan kailangan ko ng tubero. Wala naman ng poste ngayon. Di ba dati may nakalagay dun sa tubero. Tapos may number. Wala na akong makitang poste. Merong Hindi ko alam application saan kasi pupunta. ngayon. Okay. Ano? Yung all utility something. Talaga? So, kailangan mo ng tubero, pindot ka lang. Kailangan mo Sige. electrician, pindot ka lang. Kailangan mo ng boyfriend, pindot ka lang. Ayan. Sandali lang. Kailangan mo ng girlfriend, pindot ka lang. Hahanapin Diba? ko yan. All utilities ba? Lalabanan ko yan. Wait lang. Something like that. I'm not sure. Mr. Utility something or Mr. Ayan. Sige. Mr. Handyman. Tingnan mo. Wala yung handyman Mr. Handyman. handyman the Retail shop. retail shop. No. Mr. Handyman is an application for for jobs that cannot be done by you. Sige, So, lalabanan kunyari, natin. may yan. plumbing, may electricity. Walang app kong. Wala pa ba? Wala. Oh, Walang ganyan sa Pilipinas. Gagawa ka na lang, Kalat-kalat sila. I am a queen and you're a king, so we need serve me. Ayan. 'Di ba? Ang daming mga title, but I think you can do it kasi yung concept mo ng Wash Me Mobile napakahusay. At ang mahirap kasi diyan kung yung ita-traffic mo yung dami ng mga booking and at the same time yung tao mo. So, kung may app ka, mas efficient mo nagagawa to. And business-wise, hindi ka na magastos kasi. Meron na nga siyang apps. Kaya nga, ibig ko nga sabihin, kaya nga maganda yung kanyang concept kasi unlike yung mga may car wash, mano-mano lahat ng bagay. But ito very efficient yung system. Kasi merong apps, no? Oo. Ibig sabihin,
it will not be difficult kasi ngayon kapag tatawag ka, minsan parating busy kasi, you know, a lot of people are calling that place. So, kung isa lang yung number, naku, napakahirap. Oo. Pero, unlike meron kang apps, pipindot ka lang and then lagay mo yung address, queue up na yon sa Yeah, computer. tama. Puntahan nyo si Ana. Padalhan nyo ito ng ng talagang pang-detailing ng kotse. Is this available 24 hours? Right now po, we're operating until 10 p.m. 10 p.m. pa lang. So, yun pa lang yung operation hour namin. Oo, kasi pero, hindi lang po siya available sa app. So, omni-channel po siya. Kasi, one thing we realize and adjust quickly also. Okay? So, not all is into app. So, ngayon, in fact, as of today, ang mas marami naming booking gagaling sa Facebook. Oo. So, Facebook, Instagram, Viber. So, we adjust according to the customer's preference ng communications channels niya. Yung challenge kayo, kasi ngayon po, yung communications channel, may kanya-kanyang preferred yan eh. Parang ako, for example, you can connect me first through Viber. Second ko, Messenger. Then if you text me, baka next week ko na yun mabasa. Okay, if you email me, parang gano'n. Oo. So, dapat yung, paano mo ngayon yun mini-marry doon sa mga booking sa app? So, may tao din na... Sa customer management. So, we clearly identify yung customer namin. Alam namin ano yung preferred communications channel niya. So, doon kami. So, hindi namin siya pipilitin na, mag-app ka. Ayoko mag-app. Medyo may edad na to. Oo. Sir, maglalambing lang ako kasi yung mga viewers natin talagang gustong-gusto nilang marinig yung sinasabi mo. Can you move forward lang konti pa? Kasi very technical yung pinag-uusapan natin but I'm sure marami yung interesado kasi ito naman po yung klase ng pagnenegosyo na talagang ginamitan ng technology at mas mahal nga lang yung kanyang kapital pero I think in the long run, yung pagiging bilyonaryo, which is I think malapit na doon si Sir Amado, Amando, no? Mas malapit dahil doon sa business model na ginawa niya, napakahusay. Ang next ko pong tanong naman ay yung pag-crash ng app, kung hindi ba yan laging nangyayari? So, mayroon naman kaming mga precautionary po dyan. Okay? So, meron naman din backup server. So, yung mga ganun. But it's too technical. Yun din ang question ko sa IT. Simple lang naman. Paano pag nakakya? Wala na ba kami yan dyan? So, kaya kami bina-backup din namin manually. Especially yung mga data ng customers. Tsaka yung hindi nag-leak yung data ng customer kasi yung data privacy. Yeah, mahirap yan. Mahirap din yun. Oo. Kung may tanong ka? Meron. Ngayon, kunyari, is your rate the same? Kung iba-iba naman yung, like for example, kunyari Lamborghini, magpapadetailing sa'yo against the Camry, pareho ba yung rate? Pareho lang naman kotse yan eh. Hindi po, nagkakaiba po yung rates kung sa size. So pag small, basta may category, lahat ng listahan namin nandun yung small, medium, large. So regardless of the brand. Okay, yung Porsche, maliliit yung Porsche eh. Opo. So mas mura yung Porsche kaysa Camry. Yes, sir. Camry mas mahal eh. Parang so medium siya. it will not depend on the brand. The brand. Hindi po. Kasi akala ko naman pag Porsche mas mahal kaysa Camry. Dahil baka mas mahal baka yung masira, may konting makaskas. malaki yung babayaran mo. Oo. Yun naman po, yung sa operation side naman, very standardized yung na-set up namin. Okay? So kasama din po yan sa na-set up namin for the whole year. In fact, sabi nga ng washers namin kanina, from 45 to 1.5. Kasi meron silang cycle time na sinusunod, merong step-by-step process. Okay? Paano nila ginagawa yung car wash. So, itong car wash nga, parang sabi ko from the beginning, I want it to be launched as a total paradigm shift. So, lahat talaga binaligtad ko. So, sa traditional car wash, yung car wash nila, depende doon sa naglilinis. Depende kung saan ka pumunta. Ito, very standardized po. Step 1 hanggang step 13, nakalatag yun. And then, ilang minuto rin nila dapat matapos yun. Talagang scientific tong approach mo ha. Iba nga eh. So, yun yung maganda doon sa... Mawawala yung katamaran ng Pilipino. And maganda po kasi on the social aspect naman, okay, meron din akong a mission about the social aspect. So, for example, yung traditional na car wash, which is huge by the way, when I made the research. Alam mo ba, NCR Region 4A lang, yung mga nasa kanto-kanto na car wash, pag pinagsama-sama mo, that's more or less 5 to 10 B.
10 billion. Na, that business, ha? That market. Nationwide. Hindi. Region 4A and NCR lang yun. 6 billion. Ang kita. Ay, pag nakuha natin lahat yon. Oh, di ba? Kahit 5-10% na lang. Ayos okay na tayo, no? Yes, Kong. So, yun lang. Lalo So, na ang kung laki. may app na tayo na serve me well, di ba? Oo. So parang yun nga yung inaano ko nung una. Na parang okay, sige, maganda idea ko. Alam ko may gap sa market. Pero ang tanong, gaano kaya kalaki yung market? Baka naman kukunti lang yun. So malaki yung market. Tapos at the same time, when we make a research also about kung gusto nila to, may ganitong serbisyo, 60 to 70% are willing to try yung service namin. In your experience, no? Average Filipino, in a week, ilang beses sila nagpapa-car wash? Between 14 to 21 days. So, every 14 to 21 days? So yun yung Every cycle. 2 weeks. More or less 2 weeks. Oo. More or Every less 2 weeks sila nagpapa-car wash, no? And, kunyari, yung kotse mo ay Camry, that's 250 pesos. Opo, kung yung normal na car wash lang. So, additional expense na 500 pesos to make your car smell good and clean. Di ba? Yes po. Very very practical for me kasi yung kasama ko sa bahay, pag pupunta siya doon, aantayin niya. So for me, that's 1 hour, 2 hours wasted. Oo nga. Instead of eto na naman tayo, gusto ko kasi yung every hour ko, Counted. kumikita ako ng halimbawa 1,000 piso. Ganun po ako mag-compute yung value ng time ko. Oo, So, yung ma'am, tawag niya opportunity cost. So, Tama, oo. Yung opportunity cost between dun sa dinagdag namin na konti lang dun sa additional dun sa traditional car wash mo, I think mas malaki yung mapapala na value dun sa wash oo. fee. So, kailangan kung mag-aantay man siya doon, kasi nag-aantay siya eh. Tapos, syempre, magagasolina ka pa, papunta doon sa car wash, mag-aantay siya. Kailangan at the same time, nagpapagupit na si Romel, or nakakagawa na siya ng ibang bagay. Otherwise, sayang yung oras. Magkano naman yung car wash? Like, for example, pupunta ka sa pwesto, magkano singil nila ng car wash? Mga ganun din, 200. So, it's the same. Oh, it's the konti same. lang, sir. Parang mga 20% lang yung namin. Pero kami na pupunta sa inyo, very convenient. Okay. Plus, very standardized. Tsaka yung mga chemical namin, very safe. So, mas ka talaga in terms of value. Kasi Okay. yun nga yung question ko noong una, nung tinayo ko, how can I bring value to the customers? Kasi ako mismo, customer. So, ngayon, sabi mo, nung gagawa na kayo ng thesis doon sa AIM, ito yung sinuggest mo. So, ilan ba kayo ang nagiging... Hindi, yun sa marketing lang po yun. Pero ako, ako na yung gumagawa ng thesis nito. Also, so ito na yung ginawa kong capstone when I graduate dun sa So, wala kang partner dito sa business na Wala ito? po. Sole proprietorship. It's a corporation. But, of course, isang may-ari. Papa. Ikaw, yung asawa mo, yung mga anak mo. So, it's a family corporation. Okay. Yan. Doon na lang tayo doon sa Serve Me app, 'di ba? Solo proprietorship. 'Di ba? Magkano raw kapag ka motor naman yung Papa Car Wash? Motor. Okay, so ganun din po yan. Category siya as small. Okay. So, okay. marami rin po kaming customer niya, yung mga luxury na, yung mga uso ngayon, mga motor. Mga BMW, mga Ducati, gano'n. Oo, meron. So, 250 rin yan. Again. 250. Pagka dalawang motor, pwede ko bang itali? So, small pa rin. Hindi naman. Hindi naman po. Di ba? Ang next na question ko sa'yo, may mga tao na hindi sila naniniwala dun sa waterless cleaning. For them, parang, totoo ba yun? Nalilinis ba talaga yung sasakyan kung walang tubig na involved? Ang model yan po, kung na-try nyo na yung sa mall, ganun din yun. So, waterless cleaning yun, yung mga nasa mall. Ikaw, anong take mo sa walang tubig? Well, unang-una, may mga chemicals naman yan na gagamitin. So, yung mga chemicals na yan, actually, may tubig din yan na component. Because, like for example, yung emulsion, or yung sabon na gagamitin mo, ay may tubig na component yan. So, you do not consider it waterless. You just do not waste water. Tama. Diba? So, pag punas mo yan, malilinis yan kasi meron nga mga caustic soda yan na component. So, talagang lilinis yung kotse mo.
matatanggal talaga yung mga dumidikit na dumi. Mhm. So, yun ang sistema nila. But then again, siyempre, babanlawan mo yan kasi kung hindi mo babanlawan, magkakaroon yan ng tawag nito, ng parang marks. Watermarks. mga ganun. Watermarks. So, babanlawan mo yan. Gagamitan mo na lang naman siguro yan ng mga oil or wax. Yung sarili mong mga chemicals, ikaw ba ang nag-mix or binili mo lang? Or gusto mo magpa-mix tayo kay Kong Butch? Kong, eto, mga chemicals na naman involved dito. Meron po kaming local, meron kaming abroad. Okay, so yung local po, so private label siya. So kausap namin yung isang manufacturing chemical. So ito yung formula na gusto namin. Less caustic soda, no? Kasi pag maraming caustic soda, talaga magkakaroon ng marks. So kung less, talagang kahit sabon yun, hindi masyadong magkakaroon ng marks. Especially... Pero meron po kami dyan kung yung yung parang odor eliminator lang. Okay, I think may dala sila dyan sample po. So parang pag medyo lang yung kotse nyo, spray nyo lang sa carpet. So alimbawa, yung misis ko, malengke na isda, di ba? Tagal mawala ng amoy. Yung spray nyo lang po yun. So, bestseller na. Parang rin yun, parang freshener. Mhm. So, may mga fragrance din yun. Oo. So, dun sa app ba, pwedeng magpa-car wash and at the same time, mag-order na rin ng mga products? Pwede din po. Meron na rin. Kumpleto na pala kung yung app talagang Kailangan ko lang mag-input ng name ko para makapagpa-schedule tayo. Dahil, convenient na eh. Pero... You'll be surprised, may mga tao rin talagang gusto mag-wash ng kanilang kotse. Of course, of Ayun, course. Like for example, yung mga lalong-lalo na yung bago pa magkaroon ng kotse. Mhm. Nako, gigising yan ng maaga. Lilinisin yung kotse, parang pinapaliguan yung girlfriend nila. Oo. Pag may kotse ko, lalo yung unang kotse ko, di ba? Parang okay. Tapos pag car wash mo, kukumot mo pa yun. Ikaw kumot mo. Talaga kahit ba? na Innova lang yung kahit na lang yung kotse. Maganda na yung Innova ngayon. Bumili ka ngayon, nakapila ka na. Lalo na yung hybrid. Meron na ba? Hybrid, oo. Diba? Nagpatanong na nga ako, wala, pila. Pipila? Hybrid na? Na Innova. Why hybrid? May electric car? Electric and then may gasoline motor. Yung ibang mga tao kong may mga pangalan yung cars nila. Meron. Pinapangalanan nila. Kagaya ng naalala mo yung Buggy, yung Beetle na ano bang pangalan noon? Si Bumblebee? Hindi, yung movie. May movie na Volkswagen yung kotse. Di ba si Bumblebee? Sa Transformer, mga Bago yan, ma'am. Yung okay. sabi ni Kong Hindi ko alam. Hindi ko alam. Anong movie to? Ayan, itatype niya, Herbie. Okay. Si paring Herbie. Biruin mo, kinakausap mo yung kotse. Yung iba talaga, kinakausap yung kotse nila. Oo, I think, Dahil, naman yun? Like for example, it's just like, wow, nagkaroon ako ng kotse. It's just like, ito na yung fruits ng aking labor. Kaya aalagaan ko ito. Ngayon, pag nalaman naman nila na yung paglinis mo ay mas magaling kaysa kanila, ay talagang tatawag yon at magkada-download ng application yon. Oo. Kasi... Alam ko yung share ko lang. Based on my research, alam ba aspiration ng Pinoy? More than the house? Sasakyan. Yun naman, totoo naman talaga yan. And I am surprised. Pero ako kasi kung bahay muna. Pero yung according sa majority, sasakyan eh. Okay. Pero ako bahay pero ewan ko iba. Ikaw hindi lang bahay at kotse. Di ba? Oo. Bahay at kotse. Yun. Pero in diba? terms Kasi, of yung hierarchy. Ilang beses ka na bumili ng bahay? Isang Hindi beses. niyo sasabihin. Ilang beses ka na bumili ng bahay? Mga 3. 3. Ilang beses ka bumili ng kotse? Mga 5. Kita mo? So, bahay at kotse ka. Di ba? Nauna lang. Hindi ako makarelate. Kasi ako naman, iba pagtingin ko sa mga propriedad. Especially sa car. For me, walang mali kung mahal nyo yung kotse nyo, pangalanan nyo, at ito rin yung parang
mahal nyo sa buhay. Pero ako po kasi, ang pagtingin ko sa mga sasakyan at saka sa ibang bagay, they are means for me to Transport. and gain something else. So, pero babae ka kasi, ma'am. Oo. Pag lalaki, ibang okay. usapan yun. Pero kailangan alagaan pa rin yung sasakyan kasi paano ka naman makakapunta dun sa gusto mong puntahan kung hindi naman siya malinis at saka hindi rin siya tumatakbo? Kung, anong masasabi mo? Tama ka rin naman dyan. Tama ka rin naman dyan. So, kanya-kanya yan eh. Tama. Kanya-kanyang pagtingin yan. Yung iba nga medyo masagian lang ng konti, titingnan ka agad. Oo. Baka nagasgas. Iba-ibang ano talaga. So, ganun sila mag-alaga ng kotse nila. Kung ano-anong mga guards ang nilalagay sa pintuan. Tuloy nasisira tuloy yung ganda ng kotse. Iba-iba yung trip ng mga tao. Ako hindi naman ako nagselos dun sa manok ng panabong ng tatay ko kasi talagang paggising nun, Yun agad. binubugahan niya ng yung kinakausap niya yung manok namin. Tapos kung pagwala yun sa bahay namin, tatawag siya, sasabihin niya, "Oh, Nay, yung manok ko ba, binilihan mo ng vitamins sa pagkain?" Yung sagot ng nanay ko, "Aba, yung mga anak mo, hindi mo man tinanong kung kumain na." But what I'm trying to say is, talagang tayo, kung sino yung gusto nating mahalin, ibigay natin. So kung gusto nyo ng sasakyan yung mahalin nyo, go, support ko kayo. Yung tatay mo kasi, nangangarap na yung manok niya, tayaan na ng 1 milyon at mananalo siya. 1 milyon ba taya sa... So, ganon siya mag-alaga ng manok dahil ito yung tinitingnan niya, magandang kinabukasan ko ito. Tama. Diba? Yung kotse naman ay hindi naman magandang kinabukasan. May added value yung pag-aalaga ng manok. Oo. Kaya wala namang problema. Tama naman yung tatay mo. Stress reliever. Kaya sabi, itong si Ana, hindi ko mapapakinabangan ito. Hindi ko naman matatayaan ito. Oo, mag-aasawa Pero itong lang manok, yan. pwede kong tayaan ng 20,000, 30,000. Oo. Di ba? Hindi ko rin ba maintindihan dahil babae ako? Baka hindi ka na naman nakarelate niyan. At saka very common yun sa probinsya po. Oo. So, going back dun sa inyong mga sasakyan, kung gusto nyong mahalin yung sasakyan nyo, go tayo at mag-download kayo ng app ng Wash Me Mobile Car Wash dahil ito na yung pinakamagandang pamamaraan para iparamdam nyo sa inyong mga sasakyan na sila or siya ay mahal na mahal nyo. So, but I think yung 600,000 na franchise medyo malaki. Ano pang ibang mga pwedeng business opportunities sa company nyo? Yun, meron naman po kami ino-offer doon parang 50% tapos yung 50% 12 months. So hindi spot cash, no? Hindi. So may mga easy terms, installment terms. Talaga? Sige. Nakikinig ako. Ano yan? Ilang bigay? 6 months tapos yung isa 12 months. Yun yung terms. 6 and then isa 12 months. Okay na. Kasi kung mga 60,000, 50,000 a month, nahuhulugan lang, okay na. Pero siyempre, nag-ano ka rin ng cost of money dyan. Pag 12 months. So, ilang percent ang cost of money? Mataas ang interest rate ngayon dahil sa inflation. Correct. So, dati, mga 5 lang. Pero ngayon, parang nag-adjust na po ng konti. Mga 6.5. Correct. According to them, we're going to increase the interest rate to address inflation. Hindi rin na-address kasi kulang ng supply. Correct. Kaya, based on low supply and demand, if the supply is low and the demand is high, kahit pagawin mong 100% yung interest rate mo, wala ring mangyayari. Di ba? Yung mga nanonood po ngayon, wag ho kayong malula doon sa mga pinag-uusapan nilang dalawa at saka yung mga binabanggit ko. Ang gawin niyo po mamaya or pag Sabado, habang naglalaba kayo, i-rewind niyo tong show na to, tong episode na to kasi ito po yung scientific approach sa pagnenegosyo. Alam ko marami po tayong na-feature dito, Kong, di ba? Na talagang lakas lang ng loob at saka ginalingan lang nila. Nanalangin sila sa Panginoon at nanaginip sila ng magagandang idea, nagtagumpay sila. Wala pong masama doon. Okay po yun. Pero yung ini-introduce po ni Sir sa atin, pakinggan nyo rin dahil siya naman po ay nakapag-aral sa mga magagandang eskwelahan. At yung kanyang natutunan ay baka pwede nyo pong i-incorporate doon sa inyong pagnenegosyo. Totoo yan. Prior to this business, were you working?
Nagtatrabaho po. My story is quite different and siguro medyo inspirational. Okay, so I'll give a brief background. So ako, I grew up in a very poor family sa province talaga. As in very poor. Which province? Sa Nueva Ecija po. Okay. Okay. So, ang meron lang ako, alam ko, by that time, medyo matalino ako kasi ang father ko lawyer eh. Pero maaga namatay eh. So, kaya lumaki ko na mahirap. So, ako, meron ako pangarap. So, pumunta ako Manila. Okay, during college, I'm working student. Okay. Tapos, hindi ko natapos yung college ko. Kasi I became a single, hindi naman single, I became a young father. So, mas pinili ko yon. Pero yon nagbigay sa akin ng so much internal drive. Parang kayanin yung mga bagay-bagay. So, ang ginawa ko, instead na nagtrabaho muna ako for a while, okay? Tapos, nagnegosyo ko. Okay, so, nung nagnegosyo ko, parang, alam mo yung attitude na whatever it takes, kailangan mag-succeed to. So, yun yung mother company ko ngayon, which is yung DMC Advertising. So, which is, I'm proud to say, isa kami sa one of the leading in the Philippines today. Pero during that time, I built up the business from zero capital. So, yun yung sinasabi kanina ni Ma'am, na lakas lang ng loob. But, economy will kick in eh. So, siguro after 5-7 years of the business, nag-plateau na siya. Kasi siguro yung kakayanan ko bilang entrepreneur, yun na lang. So, yun yung nag-aral ulit ako. Okay, and then also I took my master in entrepreneurship kasi ako naman kasi beforehand, alam ko na sa sarili ko, kilala ko na yung strength ko. I'm a book smart. Pero nagtagumpay ako being a street smart. Kasi sabi ko, I have to made my first million at the age of 30. Kaya ako nagnegosyo. And I get it at 25. 27. So somewhere dun sa na yun. Naku, may makukurot na naman ako ngayon. yung first million. So yun yung yung napakahalaga ng vision eh, yung plano mo, yung roadmap mo. So I get it at 25. So by that time, sabi ko, okay, it's time now to get being a book smart again. So with that, I'm very confident that I'm equipped both being a street smart and a book smart. Or a bookworm. At ang target mo na ay maging multi-billionaire na. No. By what age? My KPI of success not always been the money po eh. Okay. Ako sa tingin ko ang KPI dapat, okay, ang measure of success ng entrepreneur is the number of employment that you can bring. Yan. So, mas marami kang natutulungan. Which bring me to that question. Ilan na ba yung tauhan mo? Doon po sa WashMe, doon sa na lang, sa lahat ng company, siguro mga 100 plus. Napakaganda. Alam mo kahapon yung guest namin, talagang isang babae na taga Cebu. Yun nga po yung sapatos. Yung sapatos. Oo. You can just imagine ngayon, pareho na kayo. 100 yung empleyado. Oo. And considering the fact that itong small and medium scale, ito yung backbone ng ating economy. Correct. I think government should really come up with a big support as far as financial. Of course, andyan na yung technical, TESDA, andyan na yung DOST, andyan na yung DTI. But ang kulang na lang is to finance them without interest. Right, para na sa ganun ay uunlad ang ating mga small and medium. Maganda po yung sa Go Negosyo. 3 po yung M nila doon eh. Money, market, and mentor. So yun, lagi sinusuportahan naman ng government yun eh. Pero ang initiative pa rin nanggagaling dun sa private eh. Sir Armando, ano bang palayaw mo? Arman. Okay. Arman? Yes po. Oo. So, Sir Arman, ang tanong ko sa'yo, no, yung sa 100, hindi mo pa binilang yung empleyado ng mga nag-franchise or kasama na yan? Yung other stakeholders, suppliers, tsaka marami kami yung mga yung mga per project basis. Yeah. 100 yung direct employment. Oo. But the ratio between direct and indirect is 1:7. So yung mga indirect, yun yung mga 700 yon indirect na nakikinabang. So napakaganda. And nako, ito yung mga comments, no? Babasahin na natin because your story is very inspiring. Oo. Melanie Sembrano, Sabon Express.
The Refill Authority is proud partner of Wasme Mobile Car Wash. Yan. Oy, congratulations, Melanie. Partner pala niya si Melanie. Friend po yan. Friend po namin. Good. Diba? Pares kami taga-Tagig. Gusto from kong maging Taguig. friend tong mga to. Parang billionaires club na to ko nga. Yung Hindi, ano mga... to, mga MSME. MSME lang. MSME club. Always start small. Yeah. Probably you have read the story of KFC. Colonel Yeah. Sanders started with less than $100. Now he's all over the world. I have to see you in 10 years all over the world. Wow, thank you po. Oo. Judy Ann Sapo Almonicar. Good morning po. Watching from Albay. Kailan ka maglalagay sa Legazpi? Pwede naman po basta may opportunity na mag-franchise. In fact, this month or early next month, meron kaming Bacolod, so we're going to penetrate the Visayas. Anak ko, yun talaga. Palagay ko lalakas yun dahil talagang magaganda yung kotse nila, malalaki yung kotse. Karamihan doon, Land Cruiser. Alam mo naman, mga sendero yung mga taga-Bacolod. Tama. Yeah. Oo. Sabi ni Joshua Singsing, may mga promo po ba kayo? Halimbawa, may libreng kape while waiting. While waiting, nandun ka sa loob ng bahay mo. Ang tanong, yung bang mga nagka-car wash for me, do I need to give them merienda? Hindi Nasa naman. iyo yun. Okay, Nasa iyo. sige. Kasi baka may expectation na Wala naman nag-ano po. kami, Pero madami po kumakain yung- kami madami together. kaming, mga washers na binibigyan nila kung ano-ano. Lalo pag Pasko, ang daming mga uwi-uwi na ng mga... Yan, maganda yan. Kasi pag suki-suki na, no? Oo, sabi ni Reynald Madrigal, pa-shout out sa washer. Solid yan. Washer watching in Taguig City. Paano ba mag-apply para maging empleyado mo, maging washer? Kailangan ko bang mag-training or doon na pagka na-hire na? Doon na po, yung pag na-hire na, merong proper training siya within 2 weeks. Tapos, yung 2 weeks na yon parang body-body sila to see Okay. kung susunod yung standard. May suki-suki rin ba? Kunyari, maglagay ka sa apps and then Preferred na, no? i-request mo si Mang Ador ang ipadala nyo rito. Yun po yung iniwasan namin kasi mahirap po yun kasi yung schedule po niya parang sunod-sunod eh. So alam mo, nasa Alabang siya ngayon tapos yung magre-request siya nasa Taguig. So hindi po malapit. Mahirap yun, pero doon mo naman mabibase kung sino talaga ang magaling at nire-request. The more request that he gets, the more he becomes the employee of the month. Tama. Employee of the week. Meron po kami awarding na ganyan. Okay, so everyone meron po kami awarding yan. So meron pong feedback si marketing. Lahat po ng customer hinihingan nyo ng feedback. Plus doon sa app, kung saan siya nag-book, meron doon direct feedback. So may scorecard May po scorecard. siya. 5 Dapat star, Okay. 10 star, Opo, 4 star. Meron po siyang Yung scorecard. best customer, dapat may award din, Alex, di ba? Kasi sa tingin ko, si Alex, mayaman na to. Maya-maya na magpapalinis. Ng motor niya. Oo, gusto ko lang balikan yung binabanggit mo kaninang KPI kasi tayo nagkakaintindihan. Pero gusto kong i-share mo tong mga terms na to sa mga manonood kasi gusto kong magkaroon din po kayo noon sa buhay ninyo. Pa-explain lang po yun, sir. Okay, parang yun po yung sukatan, yung key performance indicator, yun po yung sukatan nyo, okay, para kung ano man success. But first siguro, what I can say is, you have to define what success to you. Kasi hindi naman po lahat ang success is sa yaman, sa pera, sa sasakyan. So kanya-kanya po tayo ng definition. The simple definition of success if you are happy with what you are doing and you are doing good. Oo. Then that is the measure of success. Tama. Kasi kahit naman successful yung negosyo, kung hindi ka masaya, Correct. you're not Useless din po. successful. Diba? Tama. Oo, kumbaga yung key performance indicator, mga numbers ang involved doon, Kong, di ba? Tama. Pero at the end of the day, It's still hawakan mo lang din yung puso mo. Are you happy, di ba? So kahit na, 1 billion na yung pera ko sa bangko, 1,000 yung aking empleyado at, number 1 na Hindi ka senador naman masaya. ako. 'Di ba? Pero pag hinawakan ni Butch Pizza yung puso niya, ay masayang-masaya siya. At tingnan mo ang kanyang ngiti araw-araw dito sa Pro Pinoy kasi talagang chill lang tayo dito, Kong, 'di ba? Oo. Relax At ang lang. pag-uusapan natin lagi, yung ikabubuti natin at ikayayaman ng bawat isa. Sabi ni Chard Ilagan, Team HO is watching. Ano yung HO? Head Office. Hello sa inyo dyan. And kamusta kayo? Maria Carla Bonaobra watching from Quezon City.
Yay, nakaka-inspire po talaga. Sabi naman ni Andy Choi, good morning po, watching from Quezon City. Si Marky naman is watching from Olongapo City. Si Nivram Lucero, good morning, watching naman po ako from Cafe Thea Catering. Oh, Chona Elaine Peralta Castro, hindi rin po madali ang car wash business. Madami ka pang kailangan ayusin at siguraduhin na lahat po ng kagamitan ay maayos. Maganda tingnan pag ang sasakyan nalinisan, nakaka-fresh at sarap sakyan at masarap pagpahingahan, pagpagod na pagod ka. Maganda po na i-hire ang babaeng car wash girl tapos pang model mga katawan. Sigurado hindi mag-aalisan ng mga customer. 'Di ba? Nabanggit ko kanina na sa Paranaque may nausong ganyan eh. Pero nagko-consider ka ba ng ganon or hindi? Kasi po ngayon, parang kailangan namin marunong din siya mag-drive eh. So, parang kung meron, pwede naman. Pero, mas prepared namin lalaki kasi medyo mabigat yung trabaho. Saka, pagtanggal ng mga, ng mga chairs. Oo. Ba't nagsara yung sa Paranaque? Hindi ka alamin ko. Baka na-take home na yung mga car washers. Oh, ha? Hindi ka nakita na customer. Baka na-take home na nga yung car washers. Hindi, baka naman nag-aaral sila ng masteral ngayon, di ba? Or nag-ibang venture muna sila. Sabi naman ni Vilma Samson Bartolay, wow, ang galing naman ni Sir. Si Irene Morsha, sabi niya, pinag-aralan pong mabuti ang business. Iba talaga ang Pinoy. Magagaling, matatalino at madiskarte. Si Mark Cedric Ramos naman, very convenient po para sa mga customers. Well, of course, syempre dahil dun sa app. At si Ron Arana, good day Kong Butch and Miss Ana. Ako rin po nag-car wash ng jeepney noon para makaipon ng pambili ng bicycle. Mas mura pang mag-assemble ng bicycle, nasa 500 pesos lang way back 1980s. Yan, si Vanessa Tuyor, ang sarap po kayang maglinis ng sasakyan habang nagsa-sound trip. Yan, totoo yan. Sige. Ayan. Oo. Diba? Sir, balikan lang natin yung pagpa-franchise. Ilan na ngayon yung franchisee mo? At ilan pa yung target mo? Right now, we are store 23. So, yung 1 to 10 po is head office. So, we have 23 franchisee. Mm-hmm. So, ang goal po namin na by 2027 in the Philippines is mga 250 to 300. Isipin mo yung mga direct is 100, indirect ang dami. Kasama na noon si Melanie Sembrano. Indirect. In other words, pag lumago yung business niya, lalago rin yung business ng Sabon Express. Oo. Diba? Oo. Nagkakaroon talaga ng tawag nito, chain reaction. Tama. Pag yung mga guest natin dito ay talagang nagkakaroon ng connection. Oo, 'di ba? Tayong lahat ay magkakaugnay. Kaya dapat pag naghangad tayo ng kabutihan natin, mahahangad na rin natin yung kabutihan ng lahat. Ngayon, I promise na babasahin ni Attorney Luvia Arienza yung best comment in the last few days. Nandiyan na ba si Attorney Luvia? Attorney Luvia, go ahead. Sino ba ang nanalo at sino ba ang pinakamagaling na mag-comment mananalo ng 1,000? Wow! Good morning everyone! So, ang nanalo po na sa araw na ito ay si Edwin B. Nogot Jr. Congratulations, sir! Scents and Memories episode last Wednesday. So, magandang umaga po kung Butch, Miss Ana at kay Miss Jovi mula sa kumpanyang Scents and Memories. Ngayong panahon ng summer, saktong-sakto po ang negosyo niyo, Ma'am Jovi, na aircon in a bottle. Dahil bawat spray sa katawan, madarama ay kaginhawaan. Magandang kasama sa araw-araw, masarap sa pakiramdam at mabango pa. Hindi tulad ni Jowa, walang kwenta. Char! Kung sino man yung jowa ni Edwin, i-break na to. Char din. Congratulations! Congratulations, Edwin. Si Edwin ang mananalo ng 1,000 for making such a wonderful comment. At palagay ko, basahin mo na yung mga raffle winners. Oo. Kahapon. Yung nanalo nung April 13, si Cheryl Ann Cruz, si J. Mark Alcantara Oracion, si Kimi Zia, si Shane Imari,
Arroyo at si Sheila Jean Cabaya. Congratulations sa mga nanalo at huwag kayong magsawa manood dito dahil itong ating programa ay talagang advocacy ito. Pro Pinoy, we are here trying to support and encourage Filipinos from doing business and Yan. pursuing their business to become one of the biggest businesses in our country. Yan. Makakatulong po ito sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating ekonomiya. Yan, okay. So sir, huling hirit tayo, paano po mag-book at paano po mag-franchise? Pag mag-book po kayo sa Wash Me Mobile Car Wash, available po kami Viber, Facebook, Instagram, through app, and even to our website www.washmemobile.com.ph. So in terms of franchise po, you can shoot us a message sa www.washmemobilecarwash.com. Yes, oo. And reminder ano naman po yan, pwedeng hulugan. May terms, so wag kayong matakot. Kailangan lang magtanong kayo, mag-initiate kayo at may sasagot po sa inyo at mag-offer may ng... 6 months, may 12 months. Correct. At kung masyadong mataas pa rin yung Wash Me Car Mobile app na to, yung franchise, andyan po yung Sabon Express, nandyan yung kay Mike Games. Marami po silang magkakaibigan na may mga negosyo. I-approach nyo lang po sila at any of those ay pwede pong umpisahan nyo at mangarap lang po kayo at subukan nyo pong tuparin. Okay, Kong? Okay. Yan. May gusto ka pa bang batiin or ano? Wala na. Sige. Okay, thank you po. Thank you, sir, for gracing our show. That's a wonderful business. Thank you so much. 'Di ba? Napaka-smooth ni Sir Arman magpaliwanag. 'Di ba, Kong? At saka very talagang pinag-aralan niya itong negosyo na ito. Oo. Hindi bara-bara ito, partner. By the way, ba't ba advertising yung una mong company? Yun po yung first employment ko kasi. Okay, sige. When you say advertising, alam mo ngayon, ang advertising companies medyo naapektuhan ng social media. Kaya sinasabi mo nag-plateau, it's because of the social media. Then, dati pa yun, parang way back 2015. So, when you say advertising, ano yun? Yung mga... Billboards. Yeah, transit. And also mga commercials and stuff like that. Pero may billboards ka pa ngayon. Meron pa naman. Magkano naman yung singil mo ng mga billboards? Depende po sa area. 200, 300, gano'n. A month, Oo. Saan ba? Magpapa-billboard tayong dalawa. Billboards? Oo. Diyan, sa EDSA. Meron na tayong radio, magbi-billboard ka pa. Ilagay daw natin sa EDSA. Free. Free. So, tingnan natin. Sige. Sige. Usap tayo. Yan. Hindi, free yan. Tingnan mo. Sabihin ko pa Melanie. Sige. Okay. Natutuwa si Kong sa but anyways, ang gagawin ko po ngayon, ako ay magsisemi-extra kasi ako po ay pansamantagal na hindi mo na mapapansin na kasama ni Kong, but hopefully the coming days magkita tayo ulit, Kong. Diba? Ang gagawin ko, pupunta ako dito pero hindi muna ako... Kung saan ka man naroroon, kailangan i-guest mo rin ako doon. Sige. Diba? Or, pwede naman ako mamupo rin doon bilang isang host. Oo naman. Diba? Kung nasan ako, dapat nandun ka din. Hindi tayo maghiwalay dahil tayo parang... matagal na tayo nag-partner. Oo. At medyo subok na natin yung isa't isa. Nice knowing you, sir. Parang marami rin tayong pag-uusapan later on. Farewell episode Hindi. Nandyan lang ako. Pansamantala lang. Pansamantagal, oo. Kasi gaya mo, mag-aaral din ako Kumbaga, marami akong kailangang intindihin sa buhay. Actually, kailangan siya ng ating bansa. Talaga ba? Maganda yun. Sasali ako sa Miss Universe. Ako po ang pambato ng Pilipinas, kaya suportahan niyo ako dahil ibabandera ko ang watawat ng Pilipinas. Thank you kay Jo, salamat, si Alex, si Heidi, si Amiel, yung mga OJT, at sa lahat ng mga nakakasama ko dito araw-araw. Nako, wala po tayong iyakan dahil birthday ko sa Monday. Tissue daw po. See you around, guys. Okay, sumayin nyo na naman po ang isang linggo ng mga kwentong taglay ay pagpapalakas ang loob sa mga gustong mamuhunan at simulang pasukin ang pagnenegosyo. Hindi po the last time, but
Hopefully, mababanggit ko ulit yung aking pangalan soon. Ako po si Binibining Ana Pod. Hanggang sa muli, hindi po tayo mawawala at magkita-kita po tayo. Thank you po sa Barangay DZME, sa pamilya pong ito. Thank you. Ako naman si Congressman Pichay, gusto kong magpasalamat kay Binibining Ana Puod dahil alam nyo, ngayon lang naman talaga ako umupo sa radio, no, as a host. And I learned a lot of things from Ana. Kaya Ana, thank you for all the things that I have learned from you. So, in ending, again, advance happy birthday because on Monday it's your birthday. And don't fail to come on Monday. Yes. That is not a request, that is an order. Yes, last boss. order ko yan. So, ako naman si Congressman Butch Pichay, di kami titigil sa pagsuyod sa buong Pilipinas ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes, 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa DZME 1530. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy. Congrats. ka na, panibagong araw na naman, may buhay. Pinoy ka na. Pinoy Radio Show. Pasadahan ang mga trending topics na pinagkakaguluhan. Ibabandera, produkto at talentong Pilipino. Palalakasin ang kausa. Tabay Filipino Products. Isyong politikal. Hindi rin palalampasin. Sa programang Tayo Lahat ay May Boses. May pakialam dahil tayo ay Pro-Pinoy. Pinoy, ito na ang ating panahon. Pinoy. Pro-Pinoy Radio Show. Programang atin na atin. Produktong Pilipino para sa Pilipino. Talentong Pilipino. Ibabandera sa buong mundo. Pro-Pinoy Radio Show. Talakayang kabahagi ang lahat para sa sama-samang pag-angat. Halina, makibahagi sa usapan kasama si Pro-Pinoy Congressman Butch Pichay at Digital Journal Miss Ana Puod. Lunes hanggang Biyernes dito pa rin sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Pro-Pinoy Radio Show. Pinoy Radio Show. Komentaryong may tapang, komentaryong may laman para sa